Papasukin ko na kayo sa loob sa aking humble abode. Let's go, wag na natin patagalin pa. Pasok! Si Kimberly, Kim, Suyapchu ay ipinanganak noong ika-19 ng Abril taong 1990 ay isang Pilipinong artista at mang-aawit. Kilala sa kanyang mga pagtatanghal sa iba't ibang genre sa buong pelikula at telebisyon, sumikat siya matapos manalo sa unang teen edition ng Pinoy Big Brother. Ang mga pelikula ni Chu ay kumita ng mahigit 1.36 na bilyong piso sa box office, kaya siya ay isa sa pinakamataas na kita sa box office stars sa lahat ng panahon. Pinangalanan siya ng Forbes Asia bilang isa sa pinakamaimpluwensyang personalidad ng mga Pilipino sa Asia Pacific noong 2020. Tinaguri ang multimedia idol ng iba't ibang media outlet, nagsimula siyang gumanap ng mga supporting roles sa ilang palabas sa telebisyon sa unang bahagi ng kanyang karera. Her breakthrough came following her pairing with Gerald Anderson, and has appeared together in a number of projects, most notable being Sana Maulit Muli, 2007, I've Fallen For You, 2007, and Tayong Dalawa, 2009. Nang sumunod na taon, nanguna si Chu sa Yes! Listahan ng magazine ng 100 most beautiful stars at nakipagsapalaran ng mas dramatic at comedic roles. Napalitan ito ng isang serye ng mga komersyal na matagumpay na proyekto tulad ng The Hilang, 2012, Bride for Rent, 2014, Etiquette for Mistresses, 2015, at One Great Love, 2018, sa mga pelikula, gayon din ang Minsan Lang Kita Iibigin, 2011. My Binondo Girl, 2011, Ina, Kapatid, Anak, 2012, Ikaw Lamang, 2014, at Love Thy Woman sa telebisyon. Nakatanggap si Chu ng maraming parangal para sa kanyang trabaho sa pelikula at telebisyon, kabilang ang isang Seoul International Drama Award, isang FAMAS Award, 8 Star Awards para sa telebisyon, at 11 Box Office Entertainment Awards. Bilang isang recording artist, lahat ng kanyang studio album ay na-certify na gold o higit pa ng Philippine Association of the Record Industry. Siya ay pinili ng Disney Southeast Asia para magmodelo bilang Mulan sa isang espesyal na 2015 calendar shoot. Noong 2010, napabilang siya sa Eastwood City Walk of Fame para sa kanyang mga kontribusyon sa Philippine entertainment. Si Chu ay kasalukuyang isa sa pangunahing host ng noontime variety show na It's Showtime at regular na performer sa musical variety show na ASAP mula noong 2006. Mula nang maghiwalay ang kanyang mga magulang noong 1998, nagkaroon ng dysfunctional na relasyon si Kim sa pareho ng kanyang mga magulang. Siya at ang kanyang mga kapatid ay pinalaki ng kanilang lola sa ama, bilang mga bata, ay madalas na lumipat ng tirahan sa Philippine Visayas, na matatagpuan sa Tacloban, Leyte, Cebu, Cagayan de Oro, General Santos, Mindoro at pabalik sa Cebu City hanggang 2006. Noong 2013, nakipagkasundo siya sa kanyang ama, pagkatapos ng 5 taong pagkakahiwalay, habang binibisita ang kanyang pangalawang kinakasama at kalahating kapatid sa San Jose, Occidental Mindoro. Pagkaraan ng 1 buwan noong Hunyo, nakoma ang kanyang biolohikal na ina, si Luella, at namatay din kalaunan. Noong ika-4 ng Marso taong 2020, ay muntik na itong malagay sa peligro nang binabaybay ni Chu ang Katipunan Avenue sa Quezon City patungo sa taping ng kanyang seryeng Love Thy Woman, ng 2 hindi pa nakikilalang gunman, riding in tandem sa isang motorsiklo, ang nagpaputok ng 6 na putok sa kanyang van. Si Chu at ang kanyang mga kasama ay hindi nasaktan. Sinusuri ng mga investigador ang pamamaril bilang posibleng kaso ng maling pagkakakilanlan. Kalaunan ay ibinunyag ni Chu sa social media na, isang araw pagkatapos ng insidente, isang taong nagsasabing siya ang aktwal na target, ay tumawag sa isa sa kanyang mga amo upang humingi ng tawad. Bilang isa sa Pilipinas na may pinakamataas na bayad na endorser, tinugunan ni Chu ang nagaganap na pork barrel tax scandal at ang umano'y maling paggamit ng gobyerno sa PDAF sa isang press conference noong ika-28 ng Agosto taong 2013, na binanggit ang halaga ng buwis na ibinabayad ng mga kilalang tao na tulad niya sa gobyerno. Ang pera ay hindi biro, nagbabayad kami ng labis na buwis at hindi namin alam kung saan ito pupunta. Kinumpirma ng Bureau of Internal Revenue si Chu bilang 131st top taxpayer sa bansa na may 9.3 million pesos na income taxes noong 2013.
Noong 2015, pumasa si Chu sa UPCAT at nag-enroll sa UPOU program ng Universidad ng Pilipinas para sa mga kursong pangnegosyo. Noong Oktubre taong 2022, inilunsad ni Chu ang kanyang negosyo sa bag, ang House of Little Bunny Philippines. Isa itong online shop na nagbebenta ng mga handbag kung saan kilala si Kim. Noong kalagitnaan ng 2023, na-reveal sa isa sa endorsement media conference ni Kim na nagmamay-ari ang aktres ng isang commercial building sa Cagayan de Oro. At ngayong taon nga ay sunod-sunod ang mga endorsement ni Kimi. Pasukin ko na kayo sa loob sa aking humble abode. Let's go, wag na natin patagalin pa. Pasok! Pag Burman dito, sobrang lamig talaga. And yun, yan, ganyan, silip-silip ka lang ganyan. Uupo ka lang dito, isip ka lang na, kumusta na kaya yung buhay ko? Okay pa ba ako? Okay pa tayo? Ganyan! Itong painting na to, nabili ko to sa Bangkok. Yung floating market, ito yung